Yung ibang nandito sa harapan natin ngayon, they will be giving lectures on specific topics. So hopefully, aside dito sa mga medical, dental activities na meron tayo, marami kayong mapupulot ng mga information regarding the TESDA, DOLE, the ILG, and marami pa rin. Of course, Ma'am Nina A. Dolfo, OIC of PSWDO. Si Ma'am na? Wala. Pero yung mga staff ni Ma'am is over there from PSWDO. Ma'am, please stand to be recognized. From PSWDO, dito sila. Of course, from the ILG local person, si Sir Engineer Pinil Lostel. Sir, na isang masigasig din na focal person ng ating ating. Of course, from Ma'am Judith F. Aboy, Senior Labor and Employment Officer. Ma'am, believe na. Of course, wala dito si Sir Montiacos. I think they're attending also an important activity. So, supposed to be siya, he will be the representative of Cordoni. So, from the Chief Statistical Specialist of PSA, Sir Ronnie A. Bahardo. Nandito ba si Sir Ronnie? Wala. So, mga staff na lang yata ni Sir yung naiwan. So, andun yung PSA. Sila yung facilitate ng inyong national IDs and birth certificates sa mga wala pa, sa ating mga friends rescue. Of course, from PHO, Province of Eastern Samar, Dr. Marian Epifania Isiderio. Dito pa sila. I think wala na. But the staff of PHO, thank you so much for coming here. So, marami tayong staff from them. So, napaka-supportive. Of course, from PhilHealth, the Chief Social Insurance Officer, Ma'am Josephine Mostisa. Dito pa si Ma'am Jo, pero wala na. But the staff of Ma'am Jo is still here from PhilHealth. So, they also process the IDs of our friend rescue. Of course, we have a representative from the PNP, Police Colonel Ernesto R. Macaser, the Provincial Director of ESPBO, sir, and together with Police Lieutenant Colonel Brian P. Irandio, the Chief Provincial Logistic Researcher and Development Unit, and of course from the Philippine Army, M. Captain Ariane Chain Petera, the 7th Officer of 82nd Brigade,
ko, of course, are welcome from 52nd IB. So most of our FRs here are from 52nd IB and 78 IB. So meron din from 63rd IB. So itong tatlong battalions na to, nagko-compose ng mga FRs sa Western Samar. So basahin ko lang kung saglit ang aking closing remarks. So isang mainit na pagbati sa inyong lahat at panood namin kayo tinatanggap sa ating Eclipse Caravan. And dito sa Western Samar. So itong programa na ito ay isang mahalagang hakbang para sa kapayapaan, pagkakaisa, at muling pagbangon ng ating mga kapatid na nagbabalik loob sa pamahalaan. So sa araw na ito, ating ipapakita ang malasakit at suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo. So yun yung, kaya itong Eclipse Caravan natin is a one-stop shop. Meron tayong mga processing of documents and of course, medical dental services provided by our PHO. And na makakatulong sa ating mga Frienders Youth sa kanilang pagbabagong buhay, bagong simulan. Naway maging makabuluhan at natagumpay ang ating gawain at patuloy tayong magtulungan para sa mas mapayapa at kaunlad ng komunidad. Muli, maligayang pagdating sa ating Eclipse Caravan and maraming salamat sa inyong pakikiisa. Good afternoon. So, sa rin pa ni Mama, representing to you on aton enrollment processes sa aton Eclipse. So, din ibabaro natin kung ano ba mga eligible na aton Eclipse program, which is ang aton DILG administered financial assistance para na aton mga kabugtuan nga nag-render or aton mga FR. So, focus na bakit na kapag ng mga services kanina. Oo. Especially natin kung inupan mo rin mga ID. So, very important natin natin sa para makapag-provide ng services kay aside natin mga requirements para maka-avail ka natin financial assistance sa inyo. Yeah, but ano ko talaga yung first intention talaga hindi niya natin na activity ng Eclipse Caravan is ma-process, di ba? Kay we have observed during our meetings nga damo pa natin maray na process ng mga FRs. So unang-una natin din priority sa natin interview with the help na natin WDO natin dito mga paghusay ng interview. O gusto na pagkita na interview kay usan natin priority din yan natin purpose is ma-interview na natin mo rin maka-process sa FRs. And of course, additional nga makapaghatag din sa servisyo ay with the help na natin provincial government. So parang mo rin ang presentation. Okay, so ito na lang para hindi mapanag oras. Okay, atapang presentation is natin latest issuance na supported natin ng Eclipse, which is natin din DILGD in the Joint Memorandum Circular 2021-01. So at the end, focusin din natin integration, particularly and para natin i-implement natin Eclipse. First things first, this is rin natin yung presentation, yung vocabulary niya, yung ownership niya kay this was presented by Piling Jorhan Kapintilan from DILG Eclipse info from the central office during natin orientation irangan na natin mga field offices sa kinang DILG. And in coverage is benefits and such Eclipse program phases and processes which is applicable na akong topic yan but the others and part natin role na natin PNP natin EFP hindi ko na di-discuss this araw na ito kinatan niya na i-discuss sa phases kung paano ako makakaklaim natin Eclipse natin kunanan mga requirements. Okay, so at ang House we have operations is upod yapin niya din but sa atin natin ang House na kapag
bail na natin na province and Mr. Samar na halfway house worth 5 million, which is sensitive na hiya, but as of now, di rin pa hiya operational. But we are hoping this year maging operational na hiya kay Tetsan Main, sila na natin vocal na bantay nga ito, may talagang nakasuti nga ito, nag-maintain na natin ng cross. Hopefully, this year maging operational na. Okay, so next. Okay, so first is first, what is e-clip? So kanina pero nga e-clip caravan, ano ba ito e-clip? So kanina, this is one of the many strategies. So atong government is namo talaga talagang ginutuhan to end naton armed conflict na may naton din. Of the government to obtain just and lasting peace. So this is ang pinaka-purpose din to come up with attainable at inunod na kamurayawan din na ato sa Pilipinas. Okay, social transformation and inclusive development. So, sabihin inclusive na tanan, waray na bibilin. Okay, kaupod na kapod nila. So, may natin na. So, this program is a basic need approach to administer financial assistance to former rebels. So, ato din the purpose is to provide financial assistance para pwede niyo magamit pagtika na makabalik na aton community. So, this is the purpose. Okay? So, next. So, program partners or stakeholders. So, hinut aton mga beneficiaries. So, hinut aton mga beneficiaries na aton i-click. Unang-una, aton mga former rebels, ang FRs, including natin Communist Party of the Philippines, o CPP, or New People's Army, albeit National Democratic Party, and the Militia ng Bayan. Okay, so, siguro, sige na nila natin regular na NPA. Kaya mo natin nakikita, bakit may hindi natin direct makakaabil kaya para may baruan natin. So, hindi na natin regular na NPA Kindly, kung pwede natin direct sa natin. Regular. Regular. Kaya mag-iba kasi natin financial assistance to regular na natin, may mo natin mga milisya ng bayan. So, parang half now, may mga regular na din. Siguro ay issue ng iba para mag-isa natin yung mga milisya ng bayan. So, ulit yan ng former rebels. So, APIA. And then, another former violent extremist, FBAs, including din yung mga Abusaya group, o the group, others. I would siguro assume na based na ng mga siguro ay manhattan din yung mga present in summer. So, ito nila, asya natin mga pwede, ang mga beneficiaries na natin ikip. But may nakihap natin criteria ang susunod. Based na natin kanina sa SCD, yung memorandum. So, first criteria is dapat mag-surface ka ng April 3, 2018 onwards. So, before that, yun na hiya, who expressed the desire to abandon or bayaan ang natin dito sa bukid to become productive members of the society, including their immediate family members. And those who surfaced starting July 1, 2016, as well as those who have been processed but did not receive the full assistance of 30. Siguro, manin na rin ang process na we are focusing niya ng mga nag-surrender. Okay, so, para makasunod na mag-i-clip, hindi pala niya criteria, dapat nakasunod na kami. Okay? Next. So, anong mga kino-offer na natin DIL administered package of assistance? Okay, we have several. First, natin immediate assistance. Immediate assistance for the expense occurred while the enrollment effort in the program is being processed. Panggamit-gamit niyo habang yung process pa yung integration at yung financial assistance. Okay? So, eligible din ang FRs including ang aton mga milisya ng bayan ng YM and then ang FDAs. Ang amount naman yung pwede ma-receive natin FR is 15,000. And then, ang ating required document is the JAPIC verification and the ICLIP enrollment form. So, I hope siguro familiar man ka with JAPIC, no? So, JAPIC is sino papatunay iya na talaga member ka mo dito FR na nag-surrender ka mo. So, medyo anamon niya na pag mga transaction, medyo siya na naman na nakalangan na amon to process this one. Kay
last time anamon na an issuance is an form ng JAPIC is different kanya ang abin pag ginawa sa hindi. So we have to again baguhan nga talaga mga JAPIC and then magpasign na natin mga Visayas counterpart na maray din niya Sir Samar. So harayo pa. So nag-ihap talaga ang iya processing ng JAPIC. So right now parang wala kita tama na itong JAPIC. So hopefully makapag-process na kita itamo FRs. So enrollment form, this is PSWD ko na niya. Nasa hindi natin mga members at English committee. Okay, so next. Okay, so sunod natin nga assistance, the integration assistance for receiving units. So, okay. So, para natin mga i-clip kita livelihood assistance gihapon. But for livelihood assistance, makaka-claim na identity is natin FB. Natin na regular na mga FRs. So, ang mga minsan ng bayan is din niya eligible din nga kanan livelihood assistance for 50,000. So, siya taging papa-identify kita natin proyekto during interviews to support hindi nga natin livelihood assistance. Okay. Required documents we have on the sa JAPIC certification English enrollment form. So next. So ang sunod natin assistance is the integration assistance for receiving units. So this is the different expenses at magagamit na natin receiving units habang kamoy natin mahira. So mga expenses nila pag-proseso man yung mga papel. Okay. So receiving units may receive 20,000 pesos para nila mga nagasto para niyo processing yung mga IDs at iba pa yung transportation and bills pwede ito nila gamit nila. Okay, so para maka-claim niya natin mga receiving units, kailangan nila yung pan-JAPIC, of course, kay kada every FR na process is 21,000. So kada FR is 21,000 yung budget na natin mga receiving units. Of course, enrollment form and then official receipts. So, di rin basta na ma-claim, but inaarawan niya natin nila yung mga official receipts na ang hira gasto talaga na ma-justify para 21,000. Okay. So, next. So, usa pa, and firearm remuneration. So, hinudala din may nagbalaan din nag-surrender din firearm. This teacher sa tala, halimbawa rin. So, parang mga nag-surrender ang mga firearms, siguro yan ang pala, during the interview, dapat isusumat na niyo, no? Kung may niyo na may niyo firearm, kung may surrender. May danay, based on our observations, ang iba naman niya ng process, danay may na niyo JAPIC, pero yung JAPIC or ang initial interview is nasa dito, mawaray ka-mention na may nangyayari surrender na firearm. But tingay siguro ng mga nakuha na may gawas, magkuha na may na. But dali niya question niya, kaya naman initial interview, wala din sa surrender. So hopefully, may yung mga firearms ada pa iyo during interview, suspension na niyo. May during aton may net aton ay sa firearm remuneration. Okay? So, for FRs, ang nag-surrender ang nila firearms, ang iya firearm on serviceable niya, and then ma-open niya condition, nadodobol ang iya price. Double ang iya price. Based na natin, inhatag na ceiling price kada firearm. Kung double niya. Kung 50% kung naman niya, fair or di na serviceable, or fair pa niya condition, but fair na serviceable, 50% na natin ceiling price niya pabaydan. And then kung scrap na, i-surrender niya, inanamo ko, so di na talaga yung gagamitan, 10% na lang ceiling price na ihahatag na. But kung maupay pa siya, double talaga niya. Okay? So, not so much for the FPDs, kaya wala yung din niya ato. So, for our required documents, of course, we have the JAPIC, English enrollment form, we have the property turn and slip, natin mag-receive, natin receiving unit. Technical inspection report, pinapakita nila
kung serviceable ba ang aton firearm may surrender, ano ba ang mga parts ng firearm ang nagagamit, kung anong mga parts hindi rin na functional. This is conducted by our PNP ang pag-examine ng aton firearm. Of course, we have also the cost evaluation of our inventory firearms. So, hindi na pinapakita kung pera na final na presyo ng aton firearms against rate. So, amon na aton mga required document. So, di ka sugat ka kung ano, but in process, paglilibot-libot mga papel na siya, din so nakaka-i-handle niya. Okay? So, Happy House, as I mentioned kanina, naka-avail na natin province and Happy House wherein constructed na yan, just waiting fully implement or fully utilize natin ang Happy House by this year. Okay? So, as I said, 12,000 na natag ng Eastern Samar Province para natin natin. Okay, next. Next time. Okay, so amin din na i-discuss natin kung ano ang process. Paano ang process ng pag-claim na natin i-claim, ano yung nanihina po, ano para nga rin makaka-receive AU financial assistance. Siguro maaari naman kami no, siguro may ninyo idea. Kay visit aton phases is dapat surrender niyo, i-discuss na tayo kung ano yung pwede ma-receive. Isa pa nga ni Waray, parang siya natin kikitain na natang mga receiving units sa ngayon na kung surrender ka mo ako yung pwede ma-receive. Okay? So gaya ng mga financial assistance, di rin natin ILG, sila pa, usalain ng strategies. Oo. Sila pa, siguro familiar mo ka muna natin sinisiri nga EO17. EO17, which is an organized natin sinisiri nga whole of nation approach. Full of nation, ibig sabihin, di rin nala, itiniligurit ato mga kapulsan sa ating pagsudaluhan to end in communist. Kuha na aton, hindi na aton may ita. Hindi, public na nga tanan. Diba, as you can observe, di rin nala yung dinubo na natin ng mga agents. Example natin mga partners, Bilmel, natanan na active during this, lugay ng mga caravan. So, siya sinisig na full of nation approach. Ipupuloblay ka na natin to end para makamit natin ang sinisig ng kamurayawan. And this one, sustainable, inclusive na development atin ang community. So, for pre-servicing din, hindi rin pakitahin involved ng mga agencies, but ayulayin ang part and then from the AFP na asya, disisay ka kung ano yung marireceive. Kunwari, surrender ka mo, or magbalik ka mo din ang gobyerno. Okay. Next. So, for this is sinisiri nga. Next. For actual servicing naman, asya na din yung nag-surrender na kamo. Kung nag-surrender na kamo, next. Unang-una, ibabalidate, ngara na natin FR. Okay, ibabalidate kung nag-surrender na, bakit nagpipinalik-balik na lang. Pagka-click niya, pinalikan ko, tapos nag-click na naman. So, unang-una, ibabalidate niya natin. Database, kung nag-surrender na ba niya yung FR o kung waray pa. Okay, kaya kung eligible ba niya, makareceive natin i-click financial assistance. So, this is done by our LSWD o may database na tanan ng mga FRs natin na nakaganan assistance. Okay? So, kung di man ka eligible, dahil nag-surrender, or di ka eligible na natin i-click, dapat, saan pa natin mention is full of nation approach, na natin government, ano mga LGUs na nagpo-provide man ng era, kanya-kanya ng mga mga local integration program. O ito ay parang may Purongan nila local integration program. So dili lang diya LG. Natin test na nagahatag ng mga training, natin LSWD nagahatag ng mga financial assistance. So dila pa na tingin natin nga iba na dili na lang mga kukuan. Parang iniara yung tanan aton niharaan na talaga yung tulad ko sila isulod. Dili na siya sa pain nga parang kikita pa pwede makasulba na atong problema pag sulbaro kung ano ang rason kung kaya ano nang ganito ka muna ibaw. Okay, so I hope na makikita na niyo kung ano
is DILG. Siya po ang itututukan ng dapat mga local government unit is mag-comply ng mga kailangan nila ng trabaho. Okay? So, next procedure is the FR is eligible for a program or he or she is endorsed for processing. Pwede ka muna ikantuhan natin mga free house operational na. But as of now, siya man nga, hindi pa natin na finalize ang operation na natin ng free house. Yan, alani ka muna kanya-kanya yung mga receiving units or yung mga balik yung mga residents na anay. Okay? While yung process pa yung education. Okay, so authentication procedures of the service are so asya na din yung process na yung JAPEC. JAPEC is very important kaya talaga sa ito pa asya kapatunay na pwede kang makareceive na natin i-clip financial assistance and if are ka mo na qualified ka mo ang program. Okay, so next. So, beside na natin yung kuhan, natin yung JAPEC habang yung proseso, assess naman natin yung mga firearms against surrender. Okay, so after assessment, gagawin yung utilization or disposal na yung mga firearm. So, okay. So including natin mga explosive ammunitions for Nigeria. Okay. So next. So, mamaya na natin na JAPEC, ang muna itong isasubmit na full na documentary requirements niyo, including ito kanina na iyong inupuhan na interview. Sa sarili pa naman, ginuha din naman kay, nakita naman daw pa natin ng interview, which is, an interview is kailangan niya during the including. Ito na iyong mga in-interview iyo, ng mga JAPEC, ng mga ID, ng mga other requirements, pina-upload din natin na portal, computer, para dito yung proseso, check ito niya. Hindi rin kasi yan agad, mismo papel, ipapadalaga. Yan na yung computer, ina-upload na natin ng mga documents or funding request to the central office. So ito nga interview niyo, kanina, interview niya, i-include niya na natin mga LSWD o matuan natin sinisiring ang 885S for review. Okay? So, vision of report, vision of level. So, takasan niya din yan natin mga DDHPSWD. So, tanan yung mga papel ng mga interviewees. Dahil nga nga PSWD for including on ICLIP IS. Pero dito ICLIP IS, ito lang yan ang yung processing natin. Nandito na nga central office. Okay, next. Okay. Next. Okay, so provision of social protection services of FRs and FPEs. So, like I said kanina, wala eligible na kang managon ng ICLIP pwede kang monitoran natin halfway house. Doon kita natin ang mga halfway house, tatang local government unit is, of course, natin yung mga partners, pwede yung mga unit yung mga trainings. Oo, okay. Siyempre, para makapagtikan talaga kita, di rin nasapatan financial assistance. Kahit para diretso lang kaya, madali lang kaya maubos. Pero kung itahatag natin na iyo is skills, mga trainings, na pwede niyo magamit, magtikang, pagbalik at community is mobile. So, ako na ito ang mga Pinos, we also provide yung mga technical trainings para iyo or mga iba-iba mga pwede i-orient kayo, mga institutes training na pwede provide natin mga partners. For example, from TESDA. So, siguro, natin din yung mga civic units na kakanagapin na rin mga orientation na iyo. Okay? So, next. So, ini ang ganda ng interview. Kung nakita, inanato na kamagdinig sa atin na Form 1 is initial interview form which is kailan dapat i-upload nito natin ICLIP IS. Okay. Next. So, asya na niya, processing of the LLC package sa FR. So, natin naka-assign din niya dito sa WDO. Kaya yung nag-consolidate, ganda na natin
proyekta, may data na ba project proposal, may data na ba integration plan, ano ito. So, opposite niya gina-upload nito na aton Iglip IS. Supporting documents para ang iyo financial assistance. Then naka-assign din ni aton SWDO. But of course, nabulig yung aton na partners from ENP para mapapapili ng mga documentary requirements. So, next step is to encode the profile of the part of the DE. Okay, so create and encode the profile of the Iglip Information IS. So, pag nakita at complete ng iyong documents, para na kulang, i-encode na iyong profile ng Iglip IS. Okay, documents needed, Form 1, Form 2, which is the enrollment form at Iglip, and then ID. So, hinupan mo rin ID din. Isang requirement, very important ang ID. Kaya minsan, during nag-click na ako check, tanay nagkakaproblema, kaya mag-iba na naging present na ID, nagtuhan na kangaran ang check So, naging hassle niya. So, hopefully, yan pala, makapag-provide na kita yung ID. Kaya, usa naman nga ang inahiya na requirement for uploading na natin i-click ID. So, hinubay ko rin ID. Hopefully, ubos naman na oray ba yung ID? Isang barangay ID. PhilHealth ID. Pwede na ano ID, pwede 10%. Ito lang, or live bird, pwede man, kita natin. I-make sure lang natin, hindi yung ngaran na siya talaga. Pag-release or pag-issue check, dahil nagkakaproblema. Okay? So, ito dapat clear nyo. Of course, alin natin mga receiving units para puligan ka mo. Magsiring lang ako, may paribali ID para puligan ka mo matagal. May makapag-issue rin yung ID. Okay, so JAPIC and JAPIC certification. Okay, so next. So process that is applicable for FBARs. So, i-endorse na niya. After ma-encode niya profile in an FR, i-endorse na niya na tikap na PSWDO na di aamon. Okay, so complete na dapat. So, complete na, naghihimay ni PSWDO endorsement na di aamon. Ato na naka-identify na kung pipira or kung ano ang iyong makiklaim na financial assistance kung immediate or may lang yung livelihood. So dito, may lang na ito. Okay? So, next process naman ito niya. Okay, next, number 7. Okay, so ka-endorse naman yung dihaamon, kinareview ko naman niya. As focal person niya LG, Iglip, dapat na-receive mga request, mga endorsement from PSWDO. Kung complete na, ito yung mga papel, para na findings, for example, para yung errors in HARAN, para yung errors in DAPIC, okay, kung ka naman dapat nakikita ng mga findings, is dahil hindi nagmamatch sa ating DAPIC, ng ID, hindi nagmamatch sa DAPIC, ng mga attachment, ng mga document. So, amat ko ka naman ng mga natin. Hindi rin na siya form, jadi sa gamit na form. For example, natin JAPIC, very updated JAPIC. Amat na ibabalik from DILG na ang level, back na nila PSWDO. Of course, ng PSWDO iap, kung bumalik na era, ibabalik niya ang receiving unit. Para receiving unit na mag-comply ng findings. So, amat na process. So, kung mag-comply na ng receiving unit, and findings, babalik niya ang PSWDO, then nasabit na ako nito amon. Kung na-comply na, and findings, or ang recommendation na comply na, nasa tayo, ito nga yung request, kasi forward na naman ng regional office. Ang regional office, i-review niya, minimal na rin na balik. And then, from the regional office, nandun na regional office ng BO for Monday na request. Next. Diretso ko na but the point is, aray ba naman ko kung pangit mag-process yung financial assistance. And then by level niya, diretso from receiving unit to central office. Naagi hamon for review, naagi regional office for review, and
then, ngadto sa central office ng BO for funding, for funding na iya. Okay? So for funding naman, kung ma-approve na yung request is nilulugsong na siya. Nilulugsong directly, i-download ka din ng provincial office. Okay? So ipag-distribute din yung financial assistance is din nakaamon na DILG provincial office. So that is why I hope na understand ang mga partners from PNP, ang medyo stricto kami in our part. Hindi provincial level kaya siyempre kami nag-disperse yung partahe, kami nagre-release. So, it is one lang talaga, sigurado ko na ako na tama ang mga amount, tama ang mga documents, sila submit, kay may nga na bumalik ng atong COA is ada ang finding. So, ganito. But, more or less, sa aton mga processes, tingnan-tingnan, gusto rin man natin, make sure man natin na natin ang submit is complete the document. So, kasi namo ko tinaagian from civic unit, PSWDO, ang provincial office, region, yun central office. So, damo ko nagre-review to make sure lang na tama yung sasubmit na document. So, kahit yung mga timeline na ginhatag, but may dala mga delay na ninanamog kahit natin ibabalik or compliance sa ating mga units. Na-acknowledge natin ang effort talaga natin mga receiving unit just to make sure na natin mga gipabalik for compliance sa comply nila. Dahil nga nililiw tayo sa ugahin. Within the day na comply nila. So, dapat natin nga salamat tayo na natin sa pula na comply. Specifically natin mga firearms kasi ito nag-aagapit natin ng PNP para mga community. Okay? So, I think that isa na proseso natin at ating higlit. Haagod yun na kaya ano kita, I understand, ano pala kita natitikam nung ating interview. So, as I have said, hindi na pala kita at Form 1, interview pala kita. So, may interview na kita, I hope naman may na natin mga JAPEC or natin mga JAPEC is for signature na iya. Kung makumpleto na niya ang ating mga requirements, from the JAPEC, from the initial interview, natin Form 1, namin Form, pwede naman po yung may incode na natin i-click IS for funding request. Okay? So, I think, asya na lang dito siguro nag-presentation. I hope na-review na lang, na-review na lang ang buhin, kaya nung may hatag na yung presentation, pag-upahin, na-rin before hindi sumata na kamo na pwede ma-receive kung magbalik ang mga ligato. Hindi lang niya LG, but iba ka LGUs, iba natin ng mga partners, ilang dapat siya assistance, but also mga technical training natin mga partners. Okay? So, again, maupay yung mulog, and thank you for inviting us, and thank you natin FP for facilitating. Thank you and maupay yung mulog. About this presentation because I thought from this WD region yung ni-discuss. Pero anyway, this is okay. Ng halfway house natin. Halimbawa, mag-operationalize na yung halfway house, sana mag-operationalize na this year, may kaunti na lang tayong pinagagawa. Okay na, kumpleto na tayo ng mga gamit doon, mga toiletries at saka mga gamit ng FRs. Yung problema na lang natin yung building kasi under repair pa siya. Pero I hope this year ready na for acceptance ng ating mga FR. So, our halfway house, the description of our halfway house is assigned sa halfway house. Sila yung magkakandang ng interview. Doon na i-encode yung mga documents for processing. So, next. Hindi ko na yung i-detalye kasi medyo mahaba ito. Baka hindi tayo matapos ngayong hapon kasi 40 pages ang aming manual of operation ng halfway house. So,
Ang pwede ma-admit sa halfway house is a former rebel who is eligible for admission in the halfway house, is a male or female regardless of age and status, who voluntarily surrendered and has undergone the custodial debriefing of Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. He or she was a former rebel, New People's Army, who surfaced from January 1, 2019 onward. Sila lang yung pwede nating tanggapin. As well as those who have been processed but have not yet received full assistance. Next. Our geographical area of coverage is that the halfway house in Eastern Samar primarily covers 1 city and 22 municipalities. Ibig sabihin, sa Eastern Samar lang na coverage ang tatanggapin ng halfway house. However, kung may mga referrals from other regions and provinces, tatanggapin sa halfway house provided na the local income committee approves such referral. So, ibig sabihin, tatanggap kami ng mga FRs galing sa ibang probinsya pero with approval of the income committee. Kasi yung cater lang natin yung sa Eastern Samar na mga FR. Our target client din yung mga former rebels regardless of age, sex, and status. They are the members of the CPP and PNF and unit militia. Sila yung pwedeng matanggap sa halfway house. Sila yung who have expressed the desire to abandon the armed struggle to become productive members of the community. Yung tatanggapin natin sa halfway house, yung willing na mag-surrender, yung hindi nababalik doon sa pinanggalingan. Tapos, yung tatanggapin namin who surpassed from January 1, 2019 onward. Yung nag-surrender lang from January 2019 to present. Ang vision, mission, goal and objectives. Our vision is a center for reformation and reintegration of former rebels geared towards the attainment of peaceful and development-ready Eastern Samar. Our mission is implement measures, strategies, and plans to efficient and effective delivery of comprehensive local intervention programs for former rebels to become a productive citizen. Ibig sabihin, ang ating vision is maging mapayapa ang whole Eastern Samar. So, naiintindihan po natin. So, our goal is to end insurgency in Eastern Samar through adequate and good quality programs and services for former rebels and restore their psychosocial functioning and become productive and peaceful Kristiyanon. So, para maging mapayapa na ang whole Eastern Samar, tayo ay tatanggap ng mga former rebel. So, next. Our legal basis is the Joint Memorandum Circular number 2018-1, Administrative Order number 10, RA 7618, Article 10, Section 2, RA 7610, Article 10, Section 3. Yung memorandum is the implementing guidelines for the provision of EILG administered package assistance for former rebels. Actually, na-discuss na yun kanina ni Engineer Fidel Mosque. So, hindi ko na isa-isahin kasi ang dami, ang haba. Ano na lang natin yan, once yung FR nasa halfway house na. I-discuss natin pag kayo ng mga FRs nasa halfway house na, ready for admission, at
saka ready for pag dito na halfway house. So next. Implementing guidelines. Ang atong mga susundon once aad ko na ang mga FRs sa halfway house. So ano ang atong mga palaon dito? Ano atong mga rules dito hasulod halfway house? Clients who are eligible for admissions in the halfway house are those former rebels. So, kanina pa yung sinasabi ko na former rebels. Stay out participants are provincial government through halfway house assumes no responsibility for the acceptance and regulation of participants if the former rebels refuse to choose stay outside the center. So, may mga FRs na ayaw mag-stay sa halfway house. May cases na ganon, di ba? May mga FRs na nadiri pag ugoy halfway house. So, ini, kung nadiri ang FR, pag ugoy halfway house, itataga natin hinrata mo, yung katumod. Pero, dito ang community, paharap kami kasuratan, kaan community, ang barangay na iyong pinagkantuan, willing pag-akseptar ha iyo. Dito, para iyo safety ha barangay. An amon mode of admission is referral and outreach. Ibig sabihin yung referral, yung ating mga former rebels, i-refer ng mga rescue unit. Yun lang ang tatanggapin ng halfway house. So, di na kailangan yung admission procedure kasi malalaman nyo na yan once aad ko na kamuha ang halfway house. Yung pagbisita, halimbawa, yung FRs, ay gusto bumisita doon yung mga kamag-anak nyo na gusto makipagkita sa inyo, sa FR. May mga house rules tayo, may mga rules tayo sa halfway house. Di rin na basta-basta makakadito halfway house, makikipagkita ay. May ada ni may dito mga permission dito halfway house. Di rin lang ka mo, isanin o makatuhain ko. Halimbawa, ang FR, magawas without permission ng halfway house, di rin masarin. May ada ito mga tatarbubuhat. May ada natawagon nga yung social worker nag-prepare ng incident report, security guard, dituhan na at halfway house. Kasi once bumaya ang FR, kadiri na sa rin halfway house, simuan ito namon incident report. Diri lang ka mo basta-basta mabaya. Kinahanglan masarin para waray incident report para ito. Dito halfway house may anaton mga special occasion. Halimbawa, may ada dito mga may activities sa sulod halfway house. Mga birthdays or mga celebration ng may danay dito, hanunan ako ng bubuhat ni Habayanan Center, may ada kami yung maswede. Baptism, yung mga anak, kawaray magkabunyagi. Ngayon maswede, ang mag-asawa, mawaray, ikasal. Naasa ito rin kita trabaho kung gusto ninyo halfway house. Return and readmission of former rebels. If our holder of the facility without the permission and return back shall be dealt fairly. Individual consultation with center manager and psychosocial unit shall be properly processed and documented. Asya na ito ang necessary kanina. Disciplinary action shall be imposed, but this should not jeopardize the healing of the former rebels, nor the deprive of the programs and services facility. Halimbawa, kamo ang mga FRs na aaduha halfway house, diri
nasunod ang mga patakaran. Pwede iton mga disciplinary action nga buhaton kainyo. So, di rin kita basta-basta nga magbibinuot kung mag-aaral kita, sunod na house. Kasunod kita mga palisiya, mga katakaran, kasunod ang halfway house. Attendance support hearings kung may ada. Kasi may nagtaman mga FRs na may ada mga kaso na adto halfway house. Hira inuugdan ng mga aton PNP nga PNP para adto hearing ang mga FRs na may ada kaso. Financial management. Budgeting of the halfway house shall follow the budgeting process set by the province. At kung hindi yung mga ginagamit halfway house, libre na kamutanan ito halfway house. Puri lang pagkaon, may adak ka mo dito mga gamit sa toilet at mga toiletries niyo. Shampoo, sabon, may mga chinilas nga ni pado. Kaya nahatag kayo once ito ka mga halfway house. Administration and organization. The halfway house shall have its own center manager. Ang halfway house may nanon center manager. Usahay ko social worker na mag-manage, hirahiya na mag-mamanobra kung baga sa halfway house. Next. May ada nato dito registered social worker, pero as obya na, ang aton halfway house, kakamatuuran, waray pa natin dito mga tao, mga social worker, mga dito. May dagdag naman ko sa mga empleyada, mga social worker, na i-detail na ito para mag-manage ang halfway house. Kasi, waray pa natin mga actual na mga permanent possessions na mga dito halfway house. Siguro, mag-i-restoryahan pa ito namon, terasel, uprobligan, na kada ito bigo, tumatag, na kinahanglan natin ng mga tao na magmamanage, na permanente na magmamanage sa halfway house. May ada natin kung susundon natin halfway house, dapat may ada natin dito psychologist. May ada natin dito nurse. Para haiyo. Ang psychologist, pag-intindi haiyo. Kay bakit usahay ang ating mga FRs, labi na ang mga pagkula. Dahil may ada pa mga kahadlok. May nervousness na anxiety. So, kinahanglan natin in psychologist. Kinahanglan natin in nurse. Kay dahil man ang ating mga FRs, dito halfway house, may napinangangabag na niri maupay. So, halimbawa niri na yung madadara hospital, may nato nurse dapat na mag-aasama na ito. Kasunod halfway house. Pero, kapag kaya na, halimbawa, operationalize na halfway house, hindi pa ito makukumplito. At mga tao na dapat aanto mag-ataman ang aton mga FRs. May daghan natin mga house parents nga aadto halfway house. Hira at magpapasunod, magigiya inyo. Bisan kung mga tigurak na ang mga former rebels, may nagkakihap, tatawagon natin house parents. Kaya hiraan magpapasunod inyo kung mag-aano ka mo. Hiraan magpapasunod kung ano niyo bubuhaton, hasunod na halfway house. Kung willing ka mo, kumanto. Pero kung hindi rin willing, pwede kinang, pero mapapirmahon ang barangay na ready hirap mag-akseptar na inyo.
iba pa magtutudduha iyo in mga skills training. Kung ano iyo mga ano ibig sabihin ng mga skills, mga hibabluan. Halimbawa, maarang ka mo magpanday, maarang ka mo ano pa nga mga trabaho, magiging livelihood. Ma-invite kita ng mga magtutudduha iyo nga dito sa Lord Halfway House. Dito sa Lord Halfway House, magkakadag ihapin mga psychosocial therapy, mga value formation sa inyo. So, ada flowchart, pero dili natin dili klaro kasi masiro. Damo ang mga agency na involved sa Halfway House. Damo natin mga agency na i-invite dito. Damo ang mga activities dito sa Halfway House before ka mo ibalik ngadto ha iyo mga tagsa-tagsa nga mga barangay. Asya ito ang sinisiring naton nga social reintegration. Karagong signon, ready na kamo pag-uli ngadto ha iyo mga tagsa-tagsa nga mga barangay. As normal na nga mga ano tawag mga normal na kamo ni dahil yung barangay diri na kamo mga pinipili. Diri na kamo mga rebelde ito barangay. Tanggap na kamo iton iyo mga kabarangay. So, asya na ito. Hinong may napakiana ang waray pagkaintindi. May waray? So, sige, siguro once ato na kamo Halfway House, ato na siguro kamo papakiana. Diba? Dito sa Lord Halfway House, dili ka dapat dili ka mag-aalang pagsumat dito yung mga problema. Pagsumat dito yung mga kinahanglan. Dili lang, ito masasagot lang. Kintahin siya. Ayaw ka mo pagkaroon, hindi rin ang kaya. So, ano, klaro? So, sige. Amo lahat ko at akon may istorya about manual of operation ng Halfway House. So, damo nga salamat sa iyong pamati. Ngan, sana, pagkaurusan na kita. Paging mamingaw at aton, minahal na Esther Samar. So, salamat. So, mapay nga mulog atong itanan. Maroon ka mga konsibutan ano. Diri ko na pagtatag sa mo ng dito natin mga agents na heads na natin mga organizers na ali kay mauubusan kitang oras. Anyway, my respect to all the organizers, especially the men in uniform from the 82nd, 3rd IB, 52nd IB, and the 78th IB, and also the PNP here, I think, from the province also. Likewise, to the other agencies that can participate for the day's caravan, pwede kita PSA and Department of Health, alam ko na kanina, ako, good afternoon, everyone. So, may name ako ngayon, papakilala, Christopher Zamora po from Tesla Eastern Samar Provincial Office. So, ini nga aton okasyon, ito siya rin po pangatron amon Regional Director of Dagat. So, this afternoon, I'll be representing our Regional Director, Ardidan Navarro, as well as our Regional Director, Dr. Anloy Maniman. And next na po, itong isina, makikita natin, hindi lang po downtown ng Borongan. Atubang kami doon nga gasoline station, igbaw ito ng M4, mamarang ka mo ng M4, hindi, nabi yung may isina, ato kami po, ano, so pag dahil papanayroanan ng Tesla, pwede ka pong isina amon. So, ang akong gusto i-share is skills training nga ginaatag in Tesla.
Kaya ano nga skills training? So, kung mati ka mo kanina, napapatian ang rinun mo pa ninyo, may daging evidensyo ng engineer nga mga probably hindi dirila ka ng army trabaho, dirila ka ng police trabaho, kundi all of nation approach, kareksig ng katanan ng mga ahensya, nagbuburugli para iyo, i-welcome ka mo, huligan ka mo na maging integrated atong community nga as normal individual. Ano? Kaya kung masing kita nga sundalo lang, kung makapatay iyo, although marang kita nga makasok kita na kaya. Pero puto na siguro ang pagpatusan na atong yan pag-join. Pagkabot na nga ni mag-aano naman. Diba? So, dapat nga hinsyaran mapuling kirelakas ka. DSWD, Areto Dole, pinadamuhin nga hinsya. So, ani ako para mag-iyakan o mag-istorya iyo about nga ka ng DSWD. Okay? So, ang test dahil among mandato talaga is maghatagin certification kasi atong mga workers. Kung parang pati ka mag-ganasi nga NC2 o National Certificate, kami ito ulit nakakapag-wala. So, para naman kami makapag-issue ito, nagkakanda kaming skills training. Ano? Ito, skills training, hinahatag namon mga tanan, nga mga ulubyo ito sa Pilipina. Pag-awaray ng pinili, mga FR ito, regular ka nga nanay, or mga estudyante, or out of student, bisan mga preso, kinakanto ng mga BGM, nagkakandakan dito yung skills training. Ngani, gusto ko lang i-share, ito habalan higa, ang eragan kandak na skills training nga, bread and pastry production NC2, ang BGMP yan habalan higa, kada aga, nagtitinda na erahin, hinimong mga preso nga among training. No? So, sa lang yung example, narin kami namin nili in among training. Especially ka mo, kasi sigurado ka mo nga, i-endorso among. I-endorso among. Ano? So, in among lang kinangan niya na, iyo, anong tawag ito? Kalugarin mo, nga, pledge or panata, ako galing ka. Nagklase man kita kung nasi na 15 days or 20 days, maabot ka mo ka 15 days, mga 20 days. Dari kay masunod na kita kung kailan nakaruyan, kaya ang prohapon na iba. Tatagan tahin, panahon, tatagan tahin oras, kung magkakamayan na rin ng training. Pero pag kaya na, pagbati ko kan from DSWD, kahit hindi magiging training talaga specific para itong FRs, isa nga doon na kita halfway house. Nakuha na niya maring sigilan niya halfway house. Alay talaga niya na or kumpang mahani. Aad na kamo, paupoy anay pansamantala habang nagre-training, inaadman ka pa niyo sa psychological na kondisyon. Kaya siyempre dami ka mo nagpo-problema pa ito, or naawatin ka hadlok. So, aad to anay ka mo dito, ibuukoy. Kung maruruyag ako mo. Mas mo pwede ito para kay damo trainings ka itong maabot, damo itong mga bully, di ka lang mag-iba-iba mga ahensya sa gobyerno na may papadagat kay iyo. Not unlike kung ano ka magawas na outway. Pansamantala man lang yan. Ano? So, I would like to share ang among mga ka-cover ang 2024 ng mga barangays. Ang barangays na among i-cover ng 2024 nga natatagan namin ng mga skills training ay ang mga Buntuhan, Arteche, Canabit, Dolores, Pihagipapad, Maslog, Oras, and San Policarpo. So all in all, mga parang 40 barangays siya nga among na tagahan skills training atong yung istorya kanina. Okay, so ikangata, parang may dani ko idea kung nag-aaral ko itong mga operating FRs at atat ang mga ipapanatag. Isang activity nga may nagandang 2024 is ceremonial groundbreaking ang sa Kabalay Project for Peace Builders, Barangay ng Dolores, Eastern Samar. Done last April 15, 2024. Ito nga sa Kabalay, ito ini Dolores,
parehas ini yung halfway house, pero hindi provincial level. Dito parang may municipal level, I think, ang nagkuha nini sa na reallocation at Dolores. Ano? So, nagkamaya nagyaping ceremonial signing, o pero lang actually ceremonial, but signing a pledge of commitment to sa Gabalay. So, ano yung mag-iba-ibang mga agencies like TESDA, presente kami, nakat po kami hindi. Kaya para mag-commit nga, kabulig kami yung paghatagan, skills training ng kinahanglan. Kaya ako mga kami hatag. Not like kung na-mention kanina, nabati ka mo mga DSWD, ang DILG, mga tagin 50,000, 20,000. Correct po na may hatag-award na TESDA. Kita mo kung may hatag yung mabulig ay skills training and certification. Pag hindi rin pa niyo yan ang matitimbang kung ano ang kahalaga nito, ithalipot ka istorya, kung marilisan ka mo yung 50,000, hin 20,000, hin 30,000, open mo po dito sa katuwi, kurado ako, mauubos dito rin. Mawawara ito. Na-agree ka mo? Gagana ka na kung mapartat, itinil na ko yung nakaputi. 100,000, 50,000, by email. Tulog ka na, paglingi-lingi mo rin na yan, sulod na ubus na. Ano? So, asya ta-correct sin yun, ang skills training iatag ang TESDA, asya tit mapapili. Dinahilungan, pagagamit niyo na, hit pagpakabuli. Ano? Ang kwarta, makabulig. Dapat bulig ito, 50,000, 20,000, pero 1,000. Ginadagoy ka bulig. Pero sigurado ako, in the long run, mas makikita niyo, mas makakabulig kung may new skills nga magagamit para pagpakabuli. Ano? So, next. May ginapon kita. Next po. Next. Okay. So, noong April 29, 2024, nagkamayada kami in Peace Forum and Dialogue and A3 Families in Eastern Samar at General MacArthur. No? So, again, nakatuan magkaiba mga ahensya ng gobyerno nga kapuling itong paghatag itong iyong formational page nga towards itong integration itong pagbalik loob natin natin gobyerno. Another is, next po. Paralympic Beneficiaries Graduation kung toolkits distribution sa Ipapad Eastern Samar. So, as I have said, last year, ang Ipapad gusto na ang mga targets. So, nagkamay na rin dito yung graduation, ang hatag kami gihaponan, toolkits. Ang mga training dito is like by EIM, kaya the bread and pastry. So, kung makita ka mo rin may doon kanina may open na ginahatag. Kasi kung nagtanda kami yung training, labot ang training, anay. Pwede na yan lahat ang financial. Pero direct 1,000 na po rin ka ng DSWD, hindi pa nga kita. Tag 160 na pesos per day. Yung pinaka-alawan. May niyo 160 pesos per day. So kung 10 days ito, 1,600. Kung 20 days, depende ko na ano training program ang inyong i-enrollan kasi may dalag 30 days, may tag 45 days, may luwag tag 18 days lang. Depende ko na ano yung i-enrollan. May dahil 160 pesos na allowance. Plus, kita itong hihingiam, kita itong hinuhulat na scholarship, isa pinatawag ng step. Kaya may na-pay niya, additional nga toolkit or gamit. Gamitan nga pwede niyo gamitin pag-start niyo naro negosyo punta ko mag-negosyo or magpapakabuhiman. Like for example, for ano yung napili carpentry. Ito yung toolkits, malamang may siguro martilyo, may metro, may carpentry man, may rodstone. Kung na-bakery naman or bread and pastry, asat ka may oven, may mga measuring cup, cookery, may oven, may rodstone, mga sabar ito, imbis ka papalit mo pa, rin na, tatagang ka na. Kung mapalit ka pa man, itihin na lang ay tulugang para makapag-start ka na talaga ng gusto. Ngayon, iti-training pa ka mo kung di rin ni-TESDA, and I think Dole, and magtutumpahan ka ng entrepreneurship. So, kaya di rin lang pwede nga maarang akong magtinapay, makapag-negosyo na ka mo,
tututuan liwat ka mo kung paano magpadalaga ng iyong parta. So, ang entrepreneurship masa ko. Kay bangin, tugadahan, nakatikang kami ng partnership ng DSWD. Nakapag-partnership kami ng DSWD nga nakapagtindog ng association ng poultry. Kaya poultry na no, ang association. Dali na. Kada pag-harvest ng itlog, inmamamlo. Nay. So, kaubos ang supply nga panimulang nga ginataghayra ng mga tubong na nagkalalagas na oras na pambubunay, oray na nga away yung rural kay oray income kaya muna imamamlon man. So, ano ni sa rin naman, inmamlon na daman. So, waray pag-prosper. On the other note, may nagkarin ni sample na barangay San Gabriel, Binaborongan, ang Farmers Association nila, among best example. Diri na testa binulig, nakatuan Lode, nakatuan SWG Pada, oo. Nagkamayaran poultry, nagtikang yaran Karakahed, open era management, nadugungan, yung Karakahed, nakapalit na rin mga machines, may nangyarang multicab na ginagamit ng pag-deliver. Katima, ang kababaihan ng asawan, nakapagtinduglo din association, nag-training kami in bread and pastry, in bakery. So, nadugungan. Ano? So, kumbaga, paglusad niyo, diri lang ang utog nga masurrenderan niyo mga pusil kung may laman, karamiton, or tataganahan ng kantidad na dinilwas kanina, nakagkarakatausan. I-insure gihapon ng gobyerno na may i-equip ka mo para makabuhi dinihit ato normal na kumbaga sosyedad kung ano na talaga kita mag-train pabalik na sila kita. Para kumbaga, may laban iwan. May tayo paparoon, may tayo magagamit. Ano? So next, we have also launching and skills training para ang pastry na Sitio Kasapa, ipapag ng Samar. And then, may nakita launching and skills training para plant trees, Iwayan, Oras. May dagi hapon kita toolkit distribution para dressmaking, para ang kababaihan. Nag-training kami dressmaking, ika-toolkit sa ipapanatag mga towing machine, mga makina, pantay, ano? And then, next is dressmaking lagi para sa hulian, naghatag kita yung mga machines. PIP and Training Induction Program para bread and pastry production para sa Policarpo. Duduhan nila bread and pastry and prepare organic concoctions and extract. Ini ang pwede mo naman yan, mga parang natural fertilizers and insecticide. Bis ka mapalitan fertilizer, kung bibili yung mag-umamay na kaumahan, diritan na kailangan pumalitin fertilizers, tugol, hindi mo lang kita yung atong natural na fertilizers and insecticide. Ano? So, organic farming. Ito yung produce ito, na ito yung liligo, mga harvest is puro mahal, organic. No? Kontrahe ka, ministry mga pesticides, ito ang kuhaan. Action program in carpentry at kanabing. Ang aming kanabing ng training, inunundong ako, nga EIM, and carpentry, yung gamit nito nila paghimong saan nga balay. So, ang iniino nga saan nga balay, ang aming training, yung duloting ganda. Pati itong paggabi ng training, ang mga estudyante na nga nag-training, naggabi. So, kasi ito na nagbuha ito. Another launching, yung dress training, EIM, PBSI, ano yung PBSI? Yung PBSI, asa na yung nakita ko ngayon ang alam ng mga solar light. Solar na muna ng mga solar. So, yung mga solar light, panahim mo ito, pagkapit ito, nasa yung training ng PBSI. Pagliniya ang training ito ng Tesla. And prepare and cook hot meals. So, that is Oras Eastern Summer. Pinagihapon kita nag-launching maslog para barangay Mr. Rocket, Tangbo at saka Town Proper mismo ang maslog.
induction program, ika-training induction program, ginibubuhat na ito as day 1 or sa magpika nga ni mismo skills training. Kaya gini-explain na iyo, parang adlaw, parang yung kamo, ano yung bubuhaton, ano yung kinahanglan, para maaram ka mo, hindi yung magaliwat responsibilidad na ako kada adlaw nga yung training, kinahanglan kada adlaw masukod. Kaya ano mga benefits niya makukuha, ano na niya kakagay. So, alam nila i-discuss. No? Alam nila i-discuss. So, for this year naman, itong pag-umanilo sa nahaamon naman ko or target naman for 2025 is, kung last year is para maraming waring nakabarangays, tuti na lang yung sasalin siguro Eastern Samar, we have General MacArthur. Although di man na kami dito, may pa additional 3 barangays, that is Laurel, Limbuhan, and Hilingan. Yun, sa katuto ng barangay na isasalin. Ngayon, duhang barangay sa Iporlos, barangays 5, ngayon barangay San Isidro. So, itong step na among scholarship, dadagod ng gawin nga ito paghatag ito na retraining. So, diri iyo sa dali ka baraka, mga diri kami bubulig, diri kami taga-dito ka barangay. Once na ma-organize na mo, ang aton gentleman from the Philippine Army, kaya ito na ito mabisita mo ito mag-tina, pag-request, pagdarahan nga na, ano yung grupo-grupo na ito, hindi na ito makuha yung kurso, hindi na makuha yung kurso, para matagal naman gamuhan ng skills na dandan paray. So, amo lang ito, okay nga balong para. Thank you, sir. We will request Colonel Amaro, sir, to give the SWIN Certificate of Recognition to Mr. Christopher Zamora, purely focal person of the TESDA Eastern Samar. We request Sir Zamora, sir. Same certificate is also given to Miss Lina Idolfo, the OIC of the PSWD Western Samar. Thank you, Madam Sir. Next, for the livelihood programs for our French student, we have Miss Judith F. Aboy, the Senior Labor and Employment Officer from the Dodi Eastern Samar. Sa pangkatihan mga naniuna haapon, diri na ako sir ma'am ko sa usa para magmadali. With respect to the organizers, tanan na iyan na okay na kulong atong tanan. Okay ba kita? Okay ba? Sige daw walang laanay, yung tuong makamot, itapin ka iyo sapit. Sige nga mo, guwapo kayo na kung mahusay ka. Maupay nga kulong. Sugad. Ano? Ang kalayo naman. Wala. Waray ni Sir Sabit. Ang kalayo. Unatan ka mo. Tapi ka kaya. Kumusta niya? Marasa ba yung sinakya na? Ano? Hindi sa ako magtika. Kung makakilala ni ako. Aanila ako din. Pero prente ano kay pagkahit lang ang itocho para kita mo na kolilyo. Ako po ay Judith Aboy, Senior Labor Employment Officer, Hadole, Eastern Samar Field Office. Representaran ko ng officer in charge, yung Salvation Diapes, na wala ka mga atenderyan na kayo may atenderyan ka meeting, pero ayaw ka mga baraka, kaya ako kapit na kapotin livelihood program, Hadole in Eastern Samar. So, i-discuss ko po iyo ang kabuhayan program ni Dole or ang ito tawag, Dole Integrated Livelihood Program. Inihiyan ang programa in nagpahatag in bullying
para magkamay-ala ng kalugangan na pamita or alternatibo nga panginabuhi. Ano man din nakukunar iniiya nga amang programa hintulong. Una, kabuhayan formation, pagtigang, atay, wari akong presentation ha, kay kadagwitan niya kung bakit ako mag-expect. So, balik kita. Una nga component na naman na yung youth program is ang kabuhayan formation. At title pala, formation, pagtigang. Ang mga qualified beneficiary na gusto magkapagtigang din livelihood, pwede niya mag-request sa amon. O sa hirang component na naman na yung program. Ikaduhang component, kabuhayan enhancement. Pag nangitan may na-exister na kabuhayan o sa mga beneficiary, pwede niya mag-avail na naman livelihood para ma-upgrade ang iya existing na livelihood. Panagkitan, nagluluto sa pa kanina bakery, kung ang ginagamit na muna pulon, pwede mag-request para mag-upgrade in oven. Ikatulong na component na naman livelihood is ang kabuhayan restoration. Inihiyang klase ng livelihood, kung panagkitan ng iyo na exister na livelihood na buba, na wara, na rahil natural calamity, na bahaan, na sunog, o kung ano man, na naapektaran ng natural calamity, pwede ginang hadole. Ang iaabin is kabuhayan restoration. Ang kanina nga mga discussan mga nauna na mga cancer, ang ira ginahatag financial assistance, ang natesta ang ira naman is skills training. Kadole, dili kami nahatag in cash. Pero yung ginahatag namin is a working capital in the form of materials, tools, jigs, ngayon kinahanglanon parang kina-request ka livelihood. For example, carpentry, na human pag-training na testa, magre-request na doon in livelihood para carpentry. Ano naman kinahanglanon ng materials? Kaya araw naman ko nung mag-carpentero, ma-request yun. Sige daw, sir. Serotso, tigib, kung anong kinahanglanon, ito nga livelihood. So, di rin kami nahatag cash, pero ang materials para matikakan mo ang imo skills, nga mahimo iya nga kwarta, kung kinahanglanon niya ng mga equipment, pwede nyo doon mag-provide. Ano? Waray na akong kwarta na livelihood, pero materials, amoy ako i-provide. Salit, bakit ako mapausap, at our livelihood, direct kami na-approve lang kay Masirin. Ma'am, gusto ko mag-avail din sari-sari store. Direct kami na tawag ini, direct kami to fan na sari-sari store. Kaya pag-ahatag na mo niya na, sunod na bulan pag-monitoring, at ako nahatag na sari-sari store, naihimo na sira-sira store. Or di kaya, kung mag-requestan mo sa akin, kung panangitan magkabarangay na, ano sa, nag-request nila yung sari-sari store, natanan na, nagsuruban yung sari-sari store. So, hino naman ang mapalit, nagsaragpit naman nga sari-sari store, magbabaliway na nakamotiv na, magbabarter na na. So, amin hiya nga, hinahanglan, skill-based. So, amin ko, naaring ka, pero, sir, hatas na. Iyong pagmumuna-unaan, kung anong iyong skill na pwede niyong magamitan para mahimo iya nga kabuhayan. Ang mga tatay, kung maara magpanday, ubuligan pa para mas mahibaro, pa-upgrade ang skill, ang iyong request na training is carpentry. Ang mga nanay, kung mahilig ka magluto, cookery, or mahilig ka pagpahusay, ang beauty care. So, ganda sir, di ba? Kumbaga, ating nalugarin ulit kapital, pinubuligan kita para mahimo natin yung kwarta, makabuhi. Sige. Hira-hira pwede mag-avail in livelihood program ni Lole. Una ang lista, ang indigenous people, plus the graduates,
pwede hapon parents of child laborers nga na-profile ni Dole. Pwede hapon, syempre, kamo, farmer rebels. Ano ang mga eligible project sa Rincupa, skill-based. So pag-una-unaan natin, ano aton pwede nga pakabuhi na magiging sustainable. Dili lang nga para lang yan na. Diba? Kay makuri man yung kinabuhi. So, kinahanglan kung may nabulig nga aton na arugon, mag-iiha ka aton. So, ano dili pwede haamon i-apply na livelihood project. Dili kami na-approve or di kami na-allow micro-lending. Kaya wala na rin naman kinahatag iba ka cash. Asya pa ba kung mag-submit ka pa maging ihimo na project pa utang. Kami na rin mautang. Well, kidding aside, dili kami pwede micro-lending. Dili kami pwede itol project na na-involve in construction. Dili kami pwede ang mga project na ma-require pagpalitin motor vehicles kaya bakit mag-request para service, ito yung mag-request na livelihood, hindi kami pwede, pero pwede for agricultural purposes, like tractor, pwede kami doon. Hiragin o malit hindi pwede mag-avail yung livelihood haamon. Haamon guidelines, hindi pwede ang corpus beneficiary exempt kung profile child laborers are apihirahan ng indigenous people ng government employees. Kaya syempre, nananarap naman ako, hindi na ako pwede mag-apply na doon in livelihood. Yung hindi naman ako pakita. So, government employees. Kaya ano man, hinuman or paano man makaka-avail in livelihood? Pwede individual, pwede grupo. Individual na livelihood, may na kami maximum ceiling request or grant na livelihood. So, for individual, pwede kami maghatag amounting to a maximum of 30,000. Pero nga depende, hindi request na livelihood. Kaya bakit hindi request na livelihood, na-range natin 17,000, pwede. Pero hindi na yung masobra in 30,000. May ceiling na po. Ang grupo, pwede man ano individual or grupo. So, hindi na grupo, ang mga registered association niya. Ang mga association or grupo na may membership na 15 kadto ka 25 katao na component 15 to 25 members, pwede maka-avail ang livelihood up to a maximum grant in 500,000. For 26 to 50 na membership, pwede up to 1 million na grant. And for more than 50 membership na association, pwede naman niya maximum of 1.5 million. Kung ang asosasyon na exister pero wala pa na-rehistro, pwede kang makabuling dole na mag-rehistro. May nagkaman dito na ang programa na registration of workers association. May na kung kanina naka-istorya ni Sir, may nira asosasyon kanina. Nasukdan ko iya, kaya wala pa nira update and report. So, ma-update na liwat haamon. Amon ginahatag, amon ko, in the form of materials, tools, jigs, nahatag na pamingin tripa ni Sir Christopher kanina, ang mga pre-employment phase, ang mga entrepreneurial training para makapagpuling kami matugtuan, and beneficiary kung paano ang pag-manage ang income. Kung gihapon ng amon package is an enrollment to microinsurance. Gini-enroll ito naman Just IS for a year ay mga beneficiary.
pwede gihapon sa amon mga kailangan mo din bangka kung pananglitan amon niya request sa amon. Ang iya city, apay nagyapon kami itong naka-prepare na specification. Pananglitan, nakapiling na kamo hindi yung i-request na livelihood. Aada kami para magbulit yung paghimo, pag-assistant, pag-given yung proposal. Kaya syempre, mag-istorya man kamo ito kung ano yung skills na na, ano yung livelihood i-request ng dole. Bumulikan ka mo naman pag-identify kung ano yung mga materyales sa pinaganon. Ano? So far, ako itong amon programa na livelihood. Amon opisina, panagitan may na mga makiano pa, ada iya kabarangay Sumuko. Kung familiar ka with GSIS, ada yan second floor, kapay JRC building. Pwede na iya magbisita, panagitan may na mga makiana parte. Livelihood or registration and association. Pwede kami nadarama form, kami may nag-interest pag iparehistro, pwede naman mahatag ng naman flyers para kung hinalimot ka mo naman hininatan niya, pwede niyo mababasahan. Mula po, damo ang salamat ng pamati, kung kayo na muna paano na namin. Makalaan, sila yung mga opisyalis at iba-iba mga opisyal gobyerno. Ukol na direct pa kanina nag-mention ng tiga ng goal, updation approach, tapos mga training, at pinaka-orhiyan ng pati paano processing, ang bahay, halfway house, bahay na pangarap ito. Bakit saan niya wala ang dole, mga kaboy, no mga pinapakita atau na gobyerno at katanan aani kita ready kaandam hatag sa iyo in preparasyon para makabalik kada akong kita. So ito na amon ron ng PNP at firearm remuneration. Nabatid naman doon kanina na bisan na dire na aputo, dire na sa visible, may dalagi hapon kaukulan ng president. Para itong hatag ay dahil sa uhong na may remuneration man na magagamit ng ilang pangkabuhayan. Pagtikang, diri pa orhi pagtuan ng atau na iyong pagbalik na dito. Siguro na kilala ka naman Bernabe Buskay. Wala na nakakilala. Usan liwat niya ang prohay. Pero pagbalik, ito nagagad yung training. Nagtintog kaya na yung dumamukan ang aboy. Ang training niya. Tapos mo rin pag-iina ng tintog o operatibo. Yan na. Asinta. So, balik kita ang para remuneration, aalihan na ako mga kapulisan, pwede mag-address ang iyo para yan na medyo may bago na kaya na siguro ano sa mga para may coming in 3 to 4 days kada usa. Unless medyo maingat kay dinadala pa mga taktuan. Tapos last year man, damon ang incident yan. Duty dinadala lang sa mga taktuan na polis na lang nakatuloy examine na liwan. Pati ang mga nagkagagamit na pagkapasipara na criminal gang na record. So limited ang atong mga examiner dahil damuan baklag dito na rin yung regional office, pinakatulong lahira. Ipipito lahira, umutos ka rin ito. Yan na, nalugan yung usap. Walo, pero pinabalik lahira kada probinsya. Ito din dito ang probinsya, kaya yan na usap.
firearm. Dito na ito na forensic unit para sa isa din ng crime lang muna. Kaya ito nila nag-take 3 to 4 days ito sa pwede rin na mag-iiha at pag-examine ng atong kung may pakialam, naroon lang ako. So, amo lang kung mga kamutuan, hindi ko na muna malabaw, ay kaya po na tama na sa Opunan mga partner agencies, ang na gobyerno, mga lokal, na national, kanilipay, puro na among kalipay, napakatagal na panahon na marami tayong nagiging problema sa implementation ng local regulation program. So, madalas kaming nag-uusap di Provincial Task Force EDCA, Local Task Forces EDCA. At isa ito sa mga nagiging problema natin. Paano natin maibibigay, paano natin mai-execute, paano natin mai-papaabot sa inyo yung mga benepisyo na dapat na makarawan ang kada host sa tayo. Ada na ito programa ng gobyerno. Kailan na itong programa? Kailan na itong budget? Ada na ito. Ang firearms remuneration, ada na. Pero nagkaka-problema kita pagdating doon sa mga dokumento. So may daw waray birth certificate, may daw waray ID, ada giyapan pwede giyapan kita magkamay adahin postal ID baga. Pwede giyapan kita may adahin voters ID, may adahin national ID. Pero waray birth certificate. So usa na ito sa mga nagiging problema. So may adahin na sitwasyon nga kinahanglan ng nga ma-interviewan atong mga social worker para ma-determine nato kung tinuod ba na aad ko kamo naging miyembro at para malaman natin kung ano yung dapat na magiging beneficiary. So, mahabang panahon na yun ang mga nagiging problema natin. Mabalik-balik. Kaya with the help or with the cooperation of the different agencies working under the National Task Force EDCA, di kita yan. Naging totoo na. At ngayon, maghapon, nandito yung mga social workers natin, nandito yung mga kapolisa, nandito yung TESDA, nandito yung DODE, and everything. Nagsama-sama tayo, nandito kayo. Inakot kayo. So, huwag natin sabihin inakot. Dinala kayo dito sa tulong ng inyong mga barangay captains, mga mayors, ND, battalions, 78, 52nd Island, 3rd Island. So, nagkita-kita tayo. Pakikita ko may mga pamilya na mukha sa akin. Nanay Marilyn. Nandito yung Del Monte. At dito ang mga General MacArthur. May nagyan ka, taga-Kamiga. So, yung sa atin, kami, masaya kami at nangyari ito. Although may mga kulang pa. Sabi nga ni Colonel Veranya, meron yung mga nasa Manila na katrabaho. Naiintindihan namin. So, we are going to reach out for them. Pupuntakin namin sila. Baka makakatulong din kayo na makontak sila para maproseso. Naiintindihan namin at inuulit namin may mga beneficiary sinabi, pero hindi yan suhol. Hindi yan suhol sa inyo dahil nag-surrender kayo. Hindi yan premyo. Hindi yun pabuya. Tanggalin natin sa pag-iisip yun. Yun ay tulong ng ating gobyerno dahil naiintindihan natin. Alam namin yung predicament. Alam natin yung problema ng bawat isa sa atin. Paano tayo pag-uumpisa ulit? Ilang dekada, ilang taon?
pumasok ka, 17, 16, 14, 15, 20 anyos, pero ano nang edad mo ngayon? 45, 42. So mahabang panahon yung nawala sa buhay natin. Maraming pagkakataon, maraming oportunidad na hindi natin nakuha dahil nandun tayo sa malayo. So kaya yung ating gobyerno, naiintindihan yun, kaya nagbibigay sa atin ng kakayahan para sa inyo. In a form of training, in a form of livelihood packages, merong pang-cash para makapag-umpisa at malakan ninyo kung ano yung kailangan na requirement para sa pagbabalik natin. Meron din para sa komunidad din, yung tinatawag na socialized benefits. So meron din yun. At ngayon, balik tayo dun sa inyo, inuulit ko, ito ay tulong ito ng ating gobyerno para makapag-umpisa tayo. Hindi po ito premyo. Kasi pag inisip natin ang premyo, baka mamaya, para magka-premyo ulit ako, mag-NPA ulit ako, at babalik ako para meron ulit akong benepisyo. Diba? Mali. Hindi na natin nakuha yung pinaka-purpose ng packages o kaya ng giving. So at this point, gusto kong pasalamatan yung mga partner agencies na nandito ngayon. So alam nating lahat na sila ay busy din yung mga kanya-kanya nating trabaho. May kanya-kanya kaming trabaho. Alam niyo yung trabaho ng Army. Alam niyo rin yung trabaho ng Police. Yung test na meron din ongoing mga training sila. May mga inaayos pa rin silang mga dokumento, mga preparasyon, mga programa para doon sa livelihood training na kailangan i-provide nila. Ganon din yung DOLE, ganon din yung TESDA. So, papasalamat ako at out of our usual routine, our requirements sa atin, binigyan natin ng magkakataon nito, ng panahon nito, maghapon na nandito tayo para matulungan ng ating mga kapatid ng mga Friends Rescue. Unahin ko si Sir Christopher Zamora ng test the PR-like focal person of TESDA, si Mama Lila Dulfo, si OIC PSWDO ng Sama, siguro madalas ay si Ma'am, at kasama yung kanyang mga social workers from MSWDO, from the different MSWDO, from Morongan City, Rapid, and the national team, PSWDO. Sir, the Engineer Pino Doste, the focal person from the DILT. Mama Judith Aboy, Senior Labor and Employment Officer. So, sabi ko nga kanina kay Ma'am, parang nakita na tayo, Ma'am. Na-record ko na Ma'am doon tayo sa Katpalogan. Humingi ako sa inyo ng program at nandun na yan ngayon, kaya saan magamin at siguro one of these days na-approach siya. Pero sa Tacloban na siya. Yung binigay niyo sa aking brochure regarding dun sa mga packages, livelihood packages sa Maydole, nandun na magamin. Siguro karamihan sa inyo nakakakilala din ng magamin. Yung president ninyo ng SWAT sinirangan ng dahil. Si Ma'am Amy, wala si Ma'am Amy Bonifacio sa kayo kasi nandun siya ngayon sa Mascog, respecting yung mga pamana project. But yung suporta niya sa atin, along with her members, UPAPRO, o lubos yung kanilang pagsuporta sa atin. Of course, yung ating partner na napaka-supportive at napaka-aktibo, Engineer Silito Mucha, the Provincial Transport and Focal Person. So very accommodating si Sir. Actually, we cannot realize this. Hindi natin magagawa ito kung walang suporta ng ating abuting government of provincial government through the efforts of Engineer Mucha. Si Sir Ronnie Ibahalo, the Chief Statistical Specialist of the PSA, I understand nandito din siya natin at yung mga kasamahan niya sa PSA nag-process ng mga documents ninyo para sa registration of the birth certificate. Dr. Marian Isiderio, the PHO of the Province of Eastern Samar,
Kanina, may medical and dental services na pinoprovide sa atin at Paranaque. So, yun ay from the PHO. The Chief Social Insurance Officer of PhilHealth, Ms. Josephine Mosquisa. So, yung PhilHealth natin, yun ay yung healthcare natin. Pag na-hospital tayo, covered tayo ng PhilHealth. Kahit hindi tayo nagko-contribute. Kami na may mga trabaho, may sweldo, binabawasan kami sila sa rin mga kasamahan ko dito na nagtatrabaho din sa gobyerno. Kahit sa private, meron tayo na para sa. That is the health insurance. At yun ay ibinibigay din doon sa mga kapatid natin na walang sweldo. So yun yung mga pinoprovide sa atin ng mga services na rin ng gobyerno. Of course, our partner from the National Police, the Provincial Director of Eastern Samar Police Provincial Office, Police Colonel Ernesto Magasin. So yung madalas na kausap namin, minsan nagkakaroon kami ng diskusyon. Lalo doon sa inyo na pag nagsusurrender, may warrant of arrest. Kasi yung mga kapulisan natin, kahit yung army, kahit sinong uniform services, basta naglabas yung korte ng warrant of arrest, obligado kami na hulihin kaya ng alipil sa korte. Pero dahil sa gusto naming matulungan kayo, minsan nag-uusap kayo, paano ba natin gagawin? Na hindi naman kami lalabag doon sa batas na ipinaglalaban natin. So yun lang. But, yun nga, with the effort ng ating gobyerno, meron na tayong amnesty program. Tulungan ninyo kami. Meron pang 16 dito sa Eastern Samar na naiwan ninyo na naniniwala kami na gusto na rin nilang gumawa. Pag nag-aalala sila din, alam nilang patong-patong. Yun ay tagot ng amnesty program. So ako rin mismo, miyembro ako ng Local Amnesty Board dito sa area ng Leyte, sa Tacloban, yung meron dalawang Local Amnesty Board, sa Catalogan, sa Tacloban. So kaya kung yung sa tingin ninyo, meron kayong kaso, pwede kayo mag-apply doon. Approach the Local Amnesty Board or approach the Army and the police units. Alam nila kung ano yung gagawin. Kahit wala kayong warrant of arrest, baka sa tingin ninyo may kaso kayo nagkaroon kaso yung sa insidente na sa tingin ninyo ay nakasuhan kayo, pwede nyo i-apply yun para ma-verify natin. Mas mabuti na rin yan. Meron isang pagkakabayang isang insidente sa Carpica pumunta lang doon, nag-appear para kumuha ng ID. Pagdating doon sa police, kukuha ng National Police Clearance, may standing warrant of arrest. Nakulong. Tinamahan pa ng sundalo natin. Hindi natin masisisihin ng pulisan. May utos yung korte. Kailangan sundin natin yun. Otherwise, yung mga pulis natin din na magkakaroon ng administratibo, kasong administratibo. Tumusunod lang tayo sa kung ano yung pinag-uutos ng pagkasama. So, but kung sakali man na meron ba tayong contact sa kanila, tulungan ninyo ang ating gobyerno para matapos. Tulungan natin yung ating mga kapatid na nandun pa naiiwasan. Na nag-aalala, alam natin na kayo siguro alam nyo kung gaano kahirap din nagdaanan ninyo yan. At imagine ninyo sa ngayon kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila. Kung sa tingin nila ay dahil sa kaso, kaya dito na nagkakamatay, makukulong din lang ako habang buhay. At least dito nakakagala ka. Meron tayong National Amnesty Program. Kakalimutan lahat ng mga naging kasalanan natin o kaya lahat ng mga naging pagkakamali. Basta patungkol na ideology. Hindi kasama dyan yung pagnanakaw, hindi kasama pagre-recruit. Yung tungkol doon sa trabaho natin as members of the CPP, yun ang ina-address ng Amnesty Program. So magtulungan tayo. So yun nga, again, pasalamat ako, of course, nandito yung Battalion Commander ng 52nd Infantry Battalion, siguro karamihan sa inyo, galing Canapi, Dolores, dito sa Father South.
after ni Colonel Beranya, 52nd IB, siya yung batalyon naman. And yung mga andito rin ngayon from the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office in the city, PDRRMC of Borongan. Maraming salamat, sirs and ma'am. Napakalaki ng tulong din ninyo para ma-realize ito para sa ating mga kapatid na for Friends Rescue. So, ako naman ay mayroon, kami naman ay meron kaming hangyo na iyong natanan. Magburubligay kita. Magburubligay. Alam namin na nandyan kayo, tutulog kayo. Oo, yung inyong loob, pusang loob na tayo ay bumalik sa ating mga komunidad. Pusang loob na tayo ay bumalik sa ating gobyerno. Pero yun nga yung mga kasamahan pa natin. Yung iba na nai-influensyahan pa, tulungan natin. Pag-uwi na natin yung pag-iisip. Paano tayo magiging maunlad? Paano magiging matahimik? Napakaganda ng Eastern Samar. Nag-headquarters kami dito for 6 months. Kulang yung 6 months para maibot namin yung Eastern Samar, yung kagandahan ng Eastern Samar. Pero hindi natin magagawa. Hindi natin may pagmayabang. Hindi natin mapakinabangan. Para sana magkaroon ng income yung ating gobyerno at para ma-provide sa ating mga nangangailangan in a form of services, infrastructure, education, everything. Hindi natin na papakinabangan yung ating mga kayaman. Dahil takot. Takot yung mga kababayan natin sa ibang lugar. Takot yung mga kababayan natin na nandito na pumunta doon sa mga malalayo dahil nandun pa yung mga dati nating kasamahan. Nga dating nating kasamahan na gusto na rin bumalik, gusto sumunod sa inyo pero hindi alam kung paano. Hindi alam kung paano mag-umpisa. Alam nyo yan, hindi sinasabi sa inyo yung magandang mangyayari. Tama? Pag merong programa sa radyo, nakikinig kayo, nakita ni CEO na nagsasalita si Colonel Beranya ng mga benepisyo ng ICLIP, ng mga tulong ng gobyerno, ng halfway house, ng saad na balay, ng mga scholarship, training ng TESDA, pinapapatay ni CEO, di ba? Pinapapatay ni CEO yung radyo. Ito ay hindi propaganda. Kayo na rin makakapagsabi na dito tayo ngayon. Hindi ito propaganda ng gobyerno para mag-surrender yung mga natitira. Para mag-surrender kayo lang noon. Kayo na rin makakapagsabi na ito ay totoong programa ng gobyerno na minsan nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa mga dokumentasyon pero andito tayo ngayon. Sila sir, may trabaho. Sabi ko kanina, may kanya-kanya silang trabaho. Sila ma'am, may mga deadline din na kailangan tapusin. Pero naglaan sila ng oras ng maghapon para dito sa atin. Kaya lubos ang aming pasasalamat at nagkaroon tayo ng pagtutulungan na ganito. So yun ang hinihingi namin sa inyo na kapatid. Tulungan natin yung mga natitira pang 16 na nandito sa Eastern Samar. Maliit na lang sila. Alam niyo yan, wala silang kakayahan. Wala na silang kakayahan na gumawa ng kung anumang bagay para maitulong ang sinasabing revolusyon. Yayain natin sila. Imukin natin sila. Tumalin na sa atin sa makabagong revolusyon. Revolusyon ng pag-unlad, revolusyon ng katahimikan at kaligayahan kasama ng ating mga pamilya. Yung mga programa kompleto, meron pang bagong yun, yung sinabi ko na National Amnesty Program, hindi pa ba sapat yun? Yun ang sasagot doon sa pinakahuling hadlang para yung isang armado ay mag-surrender. Mapaniwala lahat ng mga kaso. So yun lamang po at again, pinapaabot ko ang aming kasiyahan kasama ng mga partners natin from the local and the national government at nagkita-kita tayo dito. Sana ito yung maging umpisa ng tuloy-tuloy na kapag tutulungan natin, tinutulungan namin kayo na maayos kung ano man yung mga pagkukulang
doon sa proseso para makuha ninyo yung mga benepisyo na para sa inyo. At tulungan nyo din kami para gawin yung aming trabaho. Again, sa ating pangarap, sa atong napangandoy, kamagkamay na kitahin, malinawon nga painusuwagon nga Eastern Samar. Mabuhay po tayo lahat. Thank you, sir. And Okay, sir, ma'am, ready? 1, 2, 3. Other one. Ready? 1, 2, 3.